Surface trough, pagpapaulan pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa kanlurang bahagi ng Mindanao, Visayas at northern part ng Luzon. Extension ng surface trough, pagpapaulan din sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Nalalabi ng bansa magiging katamtaman at magiging maulap at asahan pa rin ng mga kalaklat at pag-ulan kabilang na ang Southern Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Patuloy naman na magiging humid at nainsangan ng parte ng hilagang silangan ng Luzon kasama ng ilang bahagi ng extreme ng Luzon, pero unruled out ang posible pa rin mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. At 96W, hindi na masyadong threat sa bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, June 18, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:43 na ng maga. Bagamat katamtaman na magiging lagay natin sa bahagi ng Metro Manila, kabilang na ang nalalabi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, dahil sa presensya ng surface trough na nag-expand dito sa may bandang kaluran. At dahil sa medyo mahina at numipis ang ating southwest monsoon ulit, kaya yung magiging maulap sa paligid dito ay dulot lamang ng salubungan pa rin ng manipis na easterlies at accumulation ng malamig na temperatura sa kanluran na nagdudulot po ng surface trough development. Kaya magiging randomized po at kalat-kalat pa rin ang mga pag-ulan na aasahan sa nalalabi ng bansa. Sa ating current conditions sa overcast po, gloomy, haze at partly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. Nakikita sa live CCTV snapshots ay magiging katamtaman at medyo haze nga po ang paligid natin. Bagamat may pagsikat pa rin ng araw na nakaka-penetrate, pero anytime magiging overcast po ito ngayong araw pa rin. Halos buong linggo ay ganyan po ang mararanasan natin sa bansa dahil sa unconditioned yung development ng southwest monsoon. At dahil dyan ay yung naglalaro po ang mainit at malamig sa kalapaan ng bansa, nagdudulot ng mataas na water vapor. Sa lowest temperature na tala na weather station, kaninang 4:52 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.4 degrees Celsius. Kahapon, medyo malinsangan pa rin na nasa 33.4 degrees Celsius ang naitala namin sa Caloocan kahapon at 11:33 AM. At dahil dyan ay medyo mataas pa rin ang ating heat index kahapon at 47.7 degrees Celsius na init pandama. At nanatiling may thermal inversion pa rin po tayo, kaya nanatiling nasa unhealthy ang ating air quality. So magmask po sa mga sensitibong mga baga ngayong araw. At mataas ang ating concentration at 45.22 micrograms per cubic meter mga folks. So since nung isang araw pa, mataas ang ating air quality, at asahan ang matatagal pa ang epekto nito dahil nga po sa medyo mababa at mataas ang trappings ng high temperature sa pinakamataas na altitude natin. Pagdating naman sa pH extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa mainit ang Apari sa extreme na Luzon, sa Apari Cagayan na nasa 35.8 degrees Celsius, sa Baguio City ay nasa 18.4 degrees Celsius ang ating lowest temperature na almost stationary lamang. Pagdating naman sa Inulan ng Calapan naman, dyan sa may bandang Oriental Mindoro na nakapagtala ng 52 mm na total rainfall. 1.8 mm lamang ang naitala sa amin sa Caloocan kahapon, so halos isolated rain showers lamang ang namataan. Ganon din sa iba't ibang panig ng Metro Manila na nakaranas din ng isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa ating outside humidity, medyo mataas tayo at 76%. So, asahan pa rin ang medyo humid o maalinsangan kapag tumataas ang ating daylight temperature o air temperature. Bumaba ito ng 4% since last hour. So, medyo naglalaro yung ating humidity dahil nga po sa saturate at desaturate development ng surface trough. At sa ating atmospheric pressure na tiling katamtaman at anytime magkakaroon tayo ng possible localized thunderstorms dahil sa 1,008 hectopascals ang ating barometric pressure and steady ito since last hour.
At sa ating high tide and low tide status, medyo mataas pa rin ang level ng karagatan sa Magpampang Manila Bay. So, pwede pa rin tayong lumayag dyan, pero within 4 hours and 30 minutes, bababa na ito, kaya medyo layo-layo na po ng konti, mga bandang hapon na po. After lunch, medyo layo-layo na po kayo dyan sa may bandang West Philippine Sea ulit dahil bumababa na ang level ng karagatan yan. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 5:26 AM, tinasang lulubog ito mamayang 6:27 PM. Ang ating waxing gibbous, almost magpo-full mo na po at 85% illuminated, ay sisikat ito mamayang hapon at 3:03 PM. At kinabukasan na ng madaling araw, ito lulubog at 2:42 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, magiging partly cloudy ang ating maghapon pa rin. So expected, very gloomy po at overcast. Patasahan pa rin ang mga localized thunderstorms. Kasama pa rin dyan ang humidad dahil pa rin sa nakaka-penetrate ang easterlies natin kahit na manipis po sa may silanganin ng bansa natin. Ganon din bukas ng Miyerkules, naging maulap ang ating maghapon at asahan pa rin ang mga localized thunderstorms kapag lumalamig ang temperatura sa hapon at sa gabi. Tsansa ng pag-ulan din at 94%. So ngayong araw, 100% chance ng pag-ulan, bukas 94%. So expected ang isolated showers. Diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang malawak na kulapan nito, lalo na sa katimugang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Especially ang kalurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, ang mas mataas ang accumulated of water vapor. Kaya asahan ng mga scattered, isolated rain showers po ang iiral dyan ha. So hindi natin masyado isa-isahin yan dahil napaka-scattered po. Pero dito sa may bahagi ng extreme Northern Luzon, mula sa Ilocos Norte, Bukapari, Cordillera, Visayas Region, kasama na ang Tugigaraw, at dyan sa bahagi ng Cagayan Valley and the rest ng Isabela, at mula sa Palanan hanggang Kasiguran Aurora, magiging katamtaman po at maaraw at maalinsangan po ang iira sa inyo. So take note dyan sa mga taga-Tugigaraw, asahan ninyo na mataas na naman ang temperatura ninyo dyan ha. At mula dyan sa may bandang Ilocos Norte hanggang Lawag, hanggang San Fernando La Union, sa ngayon, katamtaman ang magiging lagay ng inyong panahon dyan. At mula sa may bahagi ng Benguet, Baguio hanggang Dagupan at Zambales, sa ngayon ay katamtaman. Maaraw at matasan muna ang temperatura ninyo dyan, pero anytime hanggang ngayong hapon ay asahan naman ang localized thunderstorms na iiral oras na bumaba ang temperatura. Sa ngayon, napakababa pa at mataas pa ang water moisture content at evaporation content, kaya hindi pa agad nagsasaturate. Expected mamayang hapon magkakaroon ng saturation. Sa asahan ninyo, makakaranas din kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga localized thunderstorms. So take note po yan. Maging dyan sa bahagi ng Angeles, Pampanga, Central Luzon sa may Tarlac, hanggang dyan sa may bandang Cabanatuan City, Muñoz at San Jose City. Sa may silangan naman, mula sa Kasiguran Aurora, pababa ng buong Quezon Province, magiging saturated ang lugar ninyo. So medyo maaraw at overcast, asahan ng mga isolated rain showers na may ilang pagtulog at pagkidlat all the way hanggang sa bahagi ng Camarines Norte. Papasok ng Metro Manila hanggang areas ng Calabarzon, magiging overcast and gloomy din po tayo dyan. So ibig sabihin yan, pag sinabing overcast, na ipaliwanag ko na ng ilang beses, minsan magiging maaraw at maya-maya magiging makulimlim at biglang may mga biglang pagpatak ng ulan. At depende sa area ng Metro Manila, lalo na at ilang areas ng Calabarzon, magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, especially sa hapon po yun at sa gabi na mas mararamdaman po ito. At sa nalalabi ng Mimaropa, magiging katamtaman din po ang lagay na inyong panahon, isolated rain showers, kalat-kalat po at mga localized thunderstorms po ang iiral sa bahagi ng Mindoro at mula Coron, Palawan hanggang Taytay, kalat-kalat na pag-ulan din ang iira sa inyo dyan. So, medyo overcast and gloomy din tayo. At mula Puerto Princesa, pababa ng Balabac, katamtaman din ang lagay ng panahon. So, magiging overcast din. At kasama ang isolated rain showers. So, medyo magiging makulimlim maya-mayang konti at bigla ang may buhos ng ulan. Medyo pasulpot-sulpot po ang mga isolated rain showers ngayon. Dahil manipis ngayon ang southwest monsoon dito sa may bandang timog kanluran natin ng bansa, hindi masyado nakaka-penetrate dahil sa nag-accumulate din na easterlies dito sa may silangan ng bansa na nagkakaroon ng pagtutulak ng bahagya sa malamig na hangin sa pagitan ng ating bansa. So, ibig sabihin, naglalaro po yung pagitan dito ng malamig at mainit, nagkakaroon ng thermal exchange
yan, nagkakaroon ng thermal exchange. Minsan yung mainit na alinsangan o yung humid ay nakakatawid dito sa pagitan papunta sa may kanluran, at maya-maya naman minsan yung malamig na hangin mula sa may timog kanluran ay nakakapenetrate papuntang silangan. So nagkakaroon ng thermal exchange po. So sa mga hindi nakakarinig ng ganitong mga events, ito ipinapaliwanag ko ng mas simple na nagkakaroon tayo ng thermal exchange. Kaya nagiging pasumpong-sumpong po ng biglang ulan tapos biglang aaraw po. Nagkakaroon ng salubungan kasi mula sa may easterlies ka po na inuulit natin. Bagamat manipis din ito, yung easterlies dito at yung southwest monsoon naman din sa may kanluran. So dahil sa nagsasalubong yung dalawang yan, nagkakaroon tayo ng thermal o ilang thermal exchange pagdating sa kalupaan ng bansa. So nagkakaroon ng palitan ng temperatura. Biglang lumalamig yung silangan, minsan naman biglang umiinit yung kanluran at biglang umaaraw. So nangyayari yung water saturation biglang bumabagsak. Maya-maya naman minsan bigla namang magpapalit, bigla namang tataas. So silangan naman ang medyo naman bumababa. So ganun po nangyayari. So asahan po na medyo moody po ang ating mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa katimugang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. So maliwanag po yung paliwanag po na yan ha. At para hindi magtataka ang ating mga kababayan, bakit pa araw maya-maya biglang nagiging maulan. Ganon din sa bahagi ng Bicol region at kasama na ang buong Naga, Catanduanes, all the way hanggang Sorsogon. At sa Southern Luzon naman, damay na ang Marinduque, Romblon, Masbate, Burias Island. Magiging katamtaman na lagay ng panahon ninyo dyan. So asahan ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms hanggang sa Romblon, kabilang na ang Masbate. The rest ng Visayas, magiging katamtaman na lagay ng panahon ninyo dyan. Overcast din at gloomy ang iiral. So magtatanong, magkakaroon ba ng heavy rain showers? Clusterized po ang mga heavy rain showers, lalo na sa kanlurang bahagi nito ng Visayas at Mimaropa. At nabanggit ko na nga po kanina, kabilang na ang bahagi ng Mindanao dahil nga po sa extension ng surface trough, mula din sa may silangang bahagi ng Mindanao at umi-extend hanggang din sa may bandang kanluran ng Luzon hanggang Southern Luzon at Visayas sa kanluran dyan. So lalong nag-i-improve yung thermal exchange, kaya nagdudulot po ng cluster ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang moderate to heavy rain showers na mararanasan ng mga taga-Panay, Bacolod, Iloilo, pababa na yan ng Negros Oriental at Occidental, nadadamay din ang bahagi ng Cebu at Bohol dahil sa umiirat po na thermal exchange po sa pagitan ninyo dyan. So medyo moody magiging panahon ninyo magiging maaraw, din maya-maya biglang magiging makulimlim at minsan biglang bubuhos ang minsanang ulan. Kalat-kalat po ito. Tapos biglang titigil at biglang aaraw na naman. So ganun po mangyayari, nagkakaroon ng palitan ng thermal exchange. At mula din sa may bahagi ng kanluran ng Mindanao, mula sa Zamboanga Peninsula, katamtaman din po ang lagay ng inyong panahon dyan. Pero mas mataas po ang humid, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao So medyo mas mataas po ang temperatura ng inyong humid dyan. So take note, pero magiging katamtaman maulap, partly to mostly cloudy pong iiral, mostly ng mga taga Zamboanga Peninsula. Isolated rain showers, may hanggang moderate ang medyo iiral na mga pag-ulan sa isla ng Basilan at Hursulu. So magdala po ng pananggalang sa ulan at iwasan ang biglaang pagbaha just in case. At kabilang na ang Agusan del Sur, ilang bahagi ng Lanao del Norte, magiging katamtaman din po ang panahon ninyo dyan. So isolated lang din ang mga kalat-kalat na pag-ulan ng iiral. So most of sa Osamis, Iligan, pababa ng Cotabato, ay magiging most of isolated rain showers din tayo dyan at overcast at gloomy. Kasama din ang bahagi ng Sorsogon area, pababa ng General Santos City hanggang Sarangani. So medyo overcast din tayo dyan, pero mas makakaranas ng mga minsan ng kalat-kalat na pag-ulan na may bigla ang buhos ng moderate and some heavy rain showers. Yung surface trough na nanggagaling sa silangang bahagi ng Mindanao, medyo nagtatraverse siya sa may bandang Sorsogon at Davao region. Hanggang din sa may bandang tatawid o magtatraverse hanggang bandang Zamboanga area. So yung traversing ng surface trough na yan, nagdudulot po yan ng mga minsanang kalat-kalat na pag-ulan na may minsanang moderate and heavy rain showers. So take note po yan sa mga taga Davao region. At despite na katamtaman na medyo nakakasulpot ng sikat ng araw, huwag baliwalain, maya-maya ay magkakaroon na naman kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So ingat po sa mga potential pa rin na pagbaha. At mula Malay-Balay, Bukidnon hanggang sa the rest ng Northern Mindanao, makakaranas din kayo ng overcast and gloomy
ang iiral ninyo dyan, maging ng mga taga Surigao del Norte, Surigao del Sur, and the rest ng Caraga. At pababa na yan ng bandang Compostela Valley all the way hanggang Davao de Oro area. So magdala pa rin naman ng ngalang, hindi lang sa magiging sikat ng araw, kundi sa biglaang buhos ng ulan, especially sa hapon o sa gabi. Generally, very overcast po and gloomy ang nalalabi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya asahan ang medyo moody na lagay ng inyong panahon dyan. Ulit ko, bakit medyo moody? Dahil nagkakaroon ng thermal exchange sa pagitan nito ng bansa, yung lamig at mainit na temperatura mula sa silangan at malamig na hangin mula sa kanluran ay nagpapalit-palit sa pagitan ng kalupaan ng bansa. Kaya medyo moody po, overcast at very gloomy po ang iiral sa nalalabi ng bansa. Liban na lamang sa bahagi ng Northern Luzon na mas klaro po at maalinsangan ang nararamdaman ng mga taga-Northern o extreme Northern Luzon na nabanggit ko kanina mula dyan sa bandang Apari, Tugigaraw, hanggang dyan sa bahagi nga po ng bandang Benguet at Central Luzon area. Pero diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita ninyo ay na-dissolve na rin kaagad itong si 96W. At may remainder na lamang na at least 6 to 12 hours para tuloy na rin alisin ito ng isang weather agency na binabantayan. Pero consistent na po, na-dissolve na po yan at hindi na po siya threat na magiging isang active na low pressure area pa. Marami kasing nalilito pa rin pag sinabing active low pressure area o sa normalized na low pressure area. Pinaliwanag ko na ng many times yan kapag kasi nagkakaroon ng invest development ay hindi ibig sabihin active low pressure area na po ito. Bakit sinasabi nating ang isang convergence halimbawa pag pinapaliwanag natin ay hindi pa natin maituturing na isang active low pressure area. Kasi dito pa lang nagsisimula yung generation ng upward low convection. Anytime, pwede pa pong ma-dissolve yan at mag-scatter. Kaya sinasabi natin na maliit pa ang chance nito na magiging isang active low pressure area. Iba po ang sinasabi nating active low pressure area sa isang convergence lamang na low pressure. Kasi kapag mayroong convergence kasi na namamataan, ay meron na talaga low pressure area dyan. Typically, naglalaro yan 1,008 hectopascals hanggang 1,009 hectopascals. Pero hindi ibig sabihin isang mahinang bagyo na kaagad yan. Hindi po hindi pa natin maituturing na isang mahinang bagyo yan. Tinatawag lamang yan ng mga ibang weather agencies na low pressure area pa lamang kahit na invest o convergence pa lamang dahil bumababa na po kasi yung atmospheric pressure sa nakalipas na 24 oras. Pero hanggat wala pa siyang upward low convection, yung tinuturing natin na sirkulasyon, hindi pa natin siya pwedeng sabihin na mataas ang tsansa na magiging active low pressure. Anyway, explain natin yan sa ating tropical cyclone assessment. Sa ngayon ay according sa ating computer-generated tropical cyclone sector, inalista po siya sa aking tropical cyclone sector na ito ay magiging threat pa na magiging isang ganap na bagyo o active low pressure man lamang. At ipapaliwanag natin sa ating tropical cyclone assessment. Yan. Kung titingnan natin dito sa tropical cyclone assessment, kung mapapansin ninyo, mataas pa yung kanyang anomaly at nasa around 50%. So, ibig sabihin po, bumababa po yung atmospheric pressure dyan. Ibig sabihin, may low pressure area yung paligid ng yan. Pero hindi pa siya isang active low pressure area. Pag sinabi kasing active low pressure area, meron na po siyang upward convection. Yung parang umiimbudo na siya, na umiikot. Ganun po ibig sabihin noon. Pag sinabi natin nagiging active low pressure. Hanggat wala pa tayong nakikita na ganun, hindi pa natin masasabi na mataas ang tsansa na magiging isang active low pressure area. Kasi may nagsabi kasi na bakit sinabi ko na mababa ang tsansa pa na magiging isang low pressure area. Wala po ako sinabi na magiging mababa ang tsansa na magiging low pressure area. Kundi, sinabi ko, mababa pa ang tsansa na magiging active low pressure area. Maliwanag po yan mga folks ha. Pag sinabi kasing active low pressure area, nagkakaroon na siya ng imbudo, yung talagang pino na umiikot na siya, na parang washing machine. Yan ha, pinapaliwanag ko na siya in layman terms. Kasi kung pagbabasin natin yung convergence, ayan, kung titingnan natin, medyo may convergence pa rin siya. Pero makikita ninyo, kalat-kalat na siya, scattered siya. Di ba?
Pero kung titingnan ninyo, medyo umiikot pa siya ng bahagya dahil nga po sa Coriolis effect. Pero dahil very scattered siya o sabog siya, hindi siya maituturing na isang active low pressure area. So hindi ibig sabihin na may convergence tayo ay sasabihin na kagad natin ay mataas na ang chance niya na magiging isang active low pressure area. Iba po yung isang active low pressure area na sinasabi natin sa normal na low pressure area lamang. Pag sinabi kasing active low pressure area, yung wind speed niya tumataas na siya sa 38 to 45 kilometers per hour at bugsong umaabot na ng hanggang 55 to 60 kilometers per hour na, which is papasok na yan sa tropical depression. Yun ang sinasabi natin na active low pressure area. Pero dahil hindi pa, kaya sinasabi natin mababa pa ang chance niyan na magiging isang active low pressure area. So wag po kayo ma-mislead na kapag sinabi nating may convergence, under observation pa lamang yan. Kaya sinasabi natin sa ngayon, mababa pa ang chance niya na magiging isang active low pressure area. Kasi yun naman po talaga nakikita rito na bumababa yung atmospheric pressure niya. Ibig sabihin lamang yan ay nagkakaroon lang naman siya ng convergence. Pag sinabing convergence, hindi ibig sabihin isa na itong active low pressure area. So yun po ang pagmalilinaw dyan mga folks ha, hindi pa siya active low pressure area. At tingnan mo, na-dissolve din kaagad itong si 96W. Kasi nga po, mababa pa talaga ang chance niya na magiging isang active low pressure area. So wag po tayong ma-mislead at wag po agad tayong magbibigay kaagad ng advanced conclusion na magiging isang ganap na bagyo yan. Dahil posible agad na anytime, bigla na lamang itong malulusaw. Kasi nga po hindi pa siya active low pressure area. So kung titingnan natin dito sa ating West Pacific Basin, makikita ninyo, aktibo pa rin siya as mataas na anomaly ng possible tropical cyclone forecast prediction. Prediction pa nga lang po kasi siya. Pero in real time, makikita natin ay napakaliit pa. So napakaliit talaga ng chance pa niya na maging isang active low pressure area. Nag-scattered po yung convergence niya. So kung titingnan natin yung vorticity, makikita natin ay nag-moderate sa ilang bahagi at dito sa may bandang border ng bar. Pero yung sirkulasyon niya, kung titingnan natin in real time, ay hindi pa sufficient yung makikita dito sa mga kaulapan. So, ganun po yung pag-a-analyze yan ha. Kahit itanong nyo yan sa mga professional na meteorologists, ganun din ang ipapaliwanag sa inyo yan, mga folks. So, kung titingnan naman natin yung mga computer models mula rito kay GFS, ay makikita ninyo, hindi naman significant ay pinapakita na may active low pressure area nga dito o sirkulasyon na forecast man lang nila. Pero sa may kanluran, may nakikitaan na isang low pressure area. Titingnan natin in real time kung mangyayari yan dahil sa real time ay sa ngayon ay hindi pa natin nakikitaan base dito sa computer models na pinapakita. Kasi kay ECMWF, hindi naman nakikitaan na may low pressure area sa may kanluran ng bansa. Kay GFS lang. So, very insignificant pa sa ngayon. At makikita natin yung southwest monsoon ay pinapakita lang naman umiiral at yung intertropical convergence line. At dahil din sa influence pa rin ng high pressure area, kaya nahihirapan ang anumang low pressure area na makapag-develop at maging isang ganap na bagyo, which is naipaliwanag ko na rin yan sa mga monthly tropical cyclone forecast natin. Pwede nyo balikan ninyo. Sa kay NAVGEM, so far, ganun din ang ipinapakita. Mga surface trap ang mostly nakikita natin dito at yung pag-iral ng southwest monsoon. So, yun lamang ang nakikitaan natin at wala pa masyado tayong napapansin dito na anumang development of low pressure area. So, wala po tayong inaasahan pa rin na sama ng panahon na mabubuo this week. Pero hindi pa rin natin naialis ang anytime development dahil nga inuulit natin, may intertropical convergence line tayo na anytime magkakaroon ng Coriolis circulation at convergence at posibleng pamumuo ng upward low convection. Ilang beses na natin pinapaliwanag yan. So, kahit na wala tayong inaasahang pamumuo ng sama ng panahon this week, babantayin pa rin natin yung intertropical convergence line. Dahil anytime may mga sirkulasyon na yan, ay pwedeng mag-upward low convection o yung mag-enhance. Kaya hindi pa rin natin aalisin yung pagbabantay. Kamustahin naman natin yung ating space weather status. Bagamat walang aggressive na solar flare o coronal mass ejection na nadetect,
pero yung active onset ay meron tayong namataan. Bagamat kaninang madaling araw pa lamang yung pinaka-onset nito, yung report, pero hindi natin maialis yung condition na onset ng geomagnetic field. So, expected pa rin ngayong araw, posible pa rin umabot sa active na geomagnetic field na magkakaroon ng primarily forward ng 65 degree geomagnetic latitude. Expected pa rin na mga ilang posibleng mga induced currents pa rin na may mga mahihinang grid fluctuations na maaaring mangyari. Yung biglang kumakadyot yung ating mga kuryente. Minsan gano'n, mararamdaman ninyo yan. At yung ating northern lights at southern lights ay posible pa rin maganap. Mabilis ang ating solar wind ngayon na humihigit sa 600 km a second. So napakabilis po nito. Then nag-above normal speed po, malaki pa rin ang significant impact niyan dahil yung sunspots direktang nakatutok sa atin. Nabanggit na natin ang AR3712 at AR3713 at AR3716 direktang nakatutok sa Earth. So anytime pwedeng magbugayan ng malakas na coronal mass ejections. At bantay na lamang po natin mga folks. At yung sunspots number natin mataas at 171. So medyo malawak-lawak, mataas-taas po. Malawak po kasi yan. Yung cluster na yan sa ating haring araw. Makikita yan gamit ang ating naked eye. Gumamit lamang po kayo ng filter, sun filter. Huwag po kayong direktang tumitig sa sikat ng araw dahil para nyo na rin sinira ang inyong mga mata. Wala naman tayong X-ray event chart so far. Maliban kahapon lang pero mga ilang minor lamang ang nadetect at ilang photon flux fluctuations lamang. Pero hindi naman siya tumataas sa more than 10 MeV. So wala tayong magiging komento. Asahan pa rin natin ang ilang ionospheric PEC range dyan sa Mid-Pacific kasama na ang Southeast Asia. So yung forecast natin sa solar wind ay inaasahang tataas yan by June 20 to June 21, 2024. So medyo ihanda natin dahil maaaring humigit yan sa more than 500 km a second hanggang this coming weekend. Dahil nga po sa potentially na malakas na CME o yung solar wind na tatama sa Earth. Dahil nga po sa nakatutok sa atin yung direktang sunspots. So take note yan mga folks. Mababa naman ang ating D-region absorption below 15 MHz. Pero anasahang mababa ang high frequency conditions between 20 meters to 80 meters pa rin mga folks. Sa ulat lindol, so far, wala naman tayong nadidetect o nare-record dito sa aking seismometer sa Caloocan na malakas-lakas na pagyanig. At since malinis naman ang detection ng aking seismograph, pero sa data feed ni PBOX since 12 AM, nakapagtala ng isang magnitude 4 plus o to be exact, magnitude 4.0 na mababaw lamang ito at 1 kilometer depth, ang epicentral depth dyan sa may bandang northwest ng Dalupiri Island, Calayan, Cagayan. So medyo malakas-lakas ng bahagya ito. Kagamat mga moderate lamang at magnitude 4 plus, so nadagdagan na naman tayo ng panibagong magnitude 4.0 pataas at the rest, marami-raming pagyanig na rin mga folks. So sisilipin naman natin yung real-time world seismic monitoring. Marami-rami rin ng mga malalakas ang paglindol dyan sa may bandang northern Peru, magnitude 5.6. Sa Mexico naman, sa off-coast ng Mexico, sa may Calima. Yan, off-coast ng Calima, Mexico, magnitude 5 po ito. And the rest, mga magnitude 4.0 naman ito. Bandang madaling araw naman, nagkaroon ng paglindol na magnitude 5.2 dyan sa may bandang East New Guinea, Papua New Guinea. Malalim-lalim naman, so medyo mararamdaman pa rin ito ng mga taga Katmandu at Intuap at Pagumbuwag sa Papua New Guinea. So sa mga kababayan natin, lalo na sa mga taga East Timor, ay ingat po sa posibleng mga pagyanig dahil medyo malakas-lakas po ang recorded na mga pagyanig dyan. Maging sa Bismarck Sea na may magnitude 5.3 na naganap nitong June 17 o kahapon pa po ito ng June 17, 2024. So diretso po tayo sa ating historical earthquakes natin. Kung nakakailang paglindol na po tayo for the month of June at mukhang mas marami-rami po ang magiging total earthquakes natin for the month of June. At kung i-recall natin,
Ilo-load natin yung month of June. Yan. So, kung mapapansin ninyo dito is nasa 25 na po yung ating magnitude 4.0 pataas. Total earthquakes na natin, 727. Total earthquakes na po, 698 dito is magnitude 2.0 pataas. 25 sa magnitude 4.0 pataas. At 4. Mukhang nabawasan na yung magnitude 5.0. Or nanatiling sa magnitude sa 4 ang ating magnitude 5.0 pataas. So wala pa ring nadagdagan so far sa magnitude 5.0 pero 25 na po ang ating magnitude 4.0 pataas na, which is yung huli nga po dito sa may bandang Kalayan, Cagayan na. At may nag-request magbanggit ako sa status ng El Nino. Bagamat na i-post ko na to sa Facebook page at na-report ko na nung nakaraang linggo, ulitin lang natin, ang ating neutral ay present na po ngayon. Wala po tayong El Nino La Nina, nasa inactive state na po tayo. Makikita naman dito, inactive state na po tayo. So yung favorable of La Nina, inuulit ko, 65% chance ito according kay ENSO sa NOAA. Pero sa aking ENSO projections, inaasahan ito na sa 60.2% or negative 0.51 degrees Celsius ang lamig nito sa karagatan sa Eastern Pacific na may influence ang Western Pacific by July, August to September na po ito. Ako, pareho naman dito, so walang problema. Yung persist ng Northern Hemisphere na magtatagal o yung pagtaas ng La Nina phenomenon, according dito kay NOAA ay 85%. Sa akin naman magma-maximize, maglalaro sa 70.20 to 70.40% o negative 1.0 degrees Celsius ang pinaka-detailed nito. So expected yung pinaka-peak nito between November, December hanggang January ng susunod na taon hanggang sa February 2025 na po. So lumalabas between November to February ng susunod na taon ay inaasahan natin mag-favorable o magkakaroon ng high persist o mananatili sa mataas na La Nina projection ng Northern Hemisphere accordingly ay mula November hanggang February ng susunod na po ng taon. Naglalaro ito from 1.01 degrees Celsius to negative 1.02 degrees Celsius sa mga buwan na yan from November to February ng susunod na taon. Then unti-unting hihina by January to March by 66.80% hanggang sa ito ay from February to April ng susunod na taon ay ito na ay magiging huling La Nina ng susunod na taon at 62.80% na lamang hanggang sa magiging neutral na naman siya by March to May 2025 na at 58.4% ang probability or negative 0.42 degrees Celsius. So, yun po yung ating paliwanag at latest update sa ating El Nino La Nina. Sa gusto ulit malaman at marinig ang ating report tungkol dito. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, June 18, 2024.
dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, June 18, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa pang mga detalye kung gusto nyo malaman na hindi natin na isama sa report ngayong umaga. At typical lamang na overcast and gloomy ang mas umiira sa bansa at sa Festrap. Anong dudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa nalalabi ng bansa. So yun lang mga magiging weather systems natin typically. At visit lamang sa ating website lalo na sa gusto malaman ang dynamic real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.